Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, Ginang Tagana. Ikinagagalak po namin kayong makita. Kamusta kayong lahat? Isang thumbs up naman dyan. Bago tayo dumako sa ating aralin, ay dumako muna tayo sa mga panuntunan na dapat sundin at tandaan sa ating online class. Pakibasa nga ang pinakaunang panuntunan. Mga panuntunan Panuntunan na dapat sundin at tandaan sa ating online class. Okay, sino ang nagnanais na basahin ang unang panuntunan? Yes, Shelo? Pag-online at i-click ang join na sa ibinigay na link ng guro sa inyong section bago mag-ika-9 or 9 ng umaga. Very good. Pangalawa, Faith? Panatiling tahimik ang paligid at umiwas sa anumang bagay na makakaagaw ng inyong pansin. Okay, ibig sabihin walang nakabukas na TV? Baka naman habang kayo ay sumasagot, nanonood ng TV. O, wala naman. Pangatlo. Yes, Princess? Makinig sa guro at tandaan ang bawat sasabihin. Huwag i-off ang camera, ma'am. Okay. Ang camera ninyo dahil mas masaya ang guro kapag kayo ang nakikita tuwing may online class. Very good. Walang mag-o-off ng camera. At walang magtatago. Next, ika-4. Makibasa nga, Loris. I-mute ang mic kung hindi kinakailangan magsalita at itaas ang kamay nang gusto sumagot o may katanungan at pindutin ang unmute. Okay, sabay-sabay lahat kayo ngayon. Pagbilang ko ng 1, 2, 3, sabay-sabay na i-mute ang inyong microphone. 1, 2, 3. Nakamute na ba lahat? Okay, very good. Number 5. Pakibasa nga ulit, Shelo. Number 5, Shelo. Basahing mabuti ang panuto at buong ingat na sagutan ang mga pagsubok o pagsusulit. Okay, very good. Ngayon naman, matapos ninyong basahin ang mga panuntunan sa ating online class, ay buksan ang module sa pahina 2. Hawak niyo ba ang inyong module? Ipakita nga ito kay ma'am kung hawak na ninyo ang inyong module. Ipakita na lahat. Ayan, very good. Ngayon naman ay ating alamin ang mga panuntunan sa paggamit ng module. Buksan ang inyong module sa pahina 2 at basahin natin ang para sa mag-aaral. Isang thumbs up kung handa na ba? Okay. So pakibasa ang panuntunan para sa mag-aaral. Basahin ng may pangunawa ang bawat panuto ng pagsasanay upang makasagot ng wasto at angkop. Bago mo basahin ang nilalaman, hayaan mong ipaalala ko sa iyo ang mga alituntuning dapat tandaan sa paggamit ng module na ito. Pakibasa mo ang unang panuntunan. Yes, Faith. Panatilihing maayos ang module na ito. Okay, panatilihing malinis at maayos. Pangalawa. Shelo? Huwag susulatan o pupunitin ang anumang pahina nito. Pangatlo. Princess? Isulat ang iyong sagot sa bawat pagsasanay sa isang malinis na papel.
Meron ba kayong inihanda na ballpen at papel sa tabi ninyo? Meron naka-ready? Okay, very good. Ikalima, Loris. Maging masigla at matiyaga sa pagbabasa. Okay, dapat masigla. Number 6, Shelo. Maging tapat sa iyong pagsagot. Huwag titignan ang mga sagot sa likod ng pahina kung hindi pa takdang oras. Okay. So, wag titingnan kasi ano yon? So, dishonesty, pag titingnan muna ang sagot bago kayo sumagot. So, ang module na ito ay naglalayo na matulungan ang mga guro at mag-aaral na mas mapadali ang paraan ng pagtuturo at pagkatuto. Handa na ba kayo? Handa na bang lahat? Okay, very good. Handang-handa na. So, maligayang pag-aaral gamit ang module na hawak ninyo. Buksan ang module sa pahina 3 at basahin natin ang alamin. Nakakasunod? Ang module na ito ay nilikha upang malinang ang iyong kasanayan batay sa kompetensing na pahahalagahan ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas at ang pagkakatatag ng unang republika. So nahahati ang aralin ng module na ito sa dalawa. Una ay ang pagpapahalaga sa deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas at ang pangalawa ay pagkakatatag ng unang republika ng Pilipinas. So matapos ang module na ito, kayo ay inaasahan na matukoy at napahalagahan ang mga pangyayari sa kasarinlan ng Pilipinas at pagkakatatag ng unang republika. So bago tayo dumako sa ating aralin, ating sukatin ang inyong kaalaman sa bagong aralin. Sagutan ang subukin sa loob lamang ng 5 minuto. Handa na ba kayo? Okay, timer starts now. Nag-stop. Umuulit. May nakatapos na? Papa, very good. Ang bilis.
Meron pa bang sumasagot? Isang thumbs up kung tapos na. Loris, tapos na rin? Okay. So kung lahat ay nakatapos na, hindi na natin tatapusin ang 5 minuto. Ngayon ay iwasto ninyo ang inyong sagot. Sa letter A, Emilio F. Aguinaldo. Sa letter B, Ambrosio Rianzares Bautista. Number 3, Marcela Agoncillo. Number 4, Julian Felipe. And number 5, Jose Palma. Nakakasunod, sa letter B, Unang Republika. Number 2, Saligang Batas ng Malolos. Number 3, Felipe Calderon. Number 4, Emilio Aguinaldo. And number 5, Simbahan ng Baraswain. Meron ba sa inyo nakakuha ng puntos na 100%? Taas ang kamay. Wala. So kapag ang score ay 100%, hindi mo na kailangang sagutan ang module na ito. Since wala sa inyo nakakuha ng 100%, lahat kayo ay tutungo sa panibagong aralin. Handa na ba? Isang thumbs up naman dyan. Okay. So aralin 1, pagpapahalaga sa deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas. Ang mga iba't ibang himagsikan laban sa mga Espanyol, bagamat lahat ay di lubos na nagtagumpay, ang mga ito ay nagbunsod ng pagkakaisa ng mga Pilipino at pag-alab ng kanilang diwang makabansa. Ngunit ano nga ba ang kahalagahan ng deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas? So pag-aaralan natin yan sa aralin 1. Bago natin simulan ang ating aralin, tingnan ko muna kung natandaan ninyo ang ating nakaraang aralin. Buksan ang module sa pahina 4. Sagutan ang balikan sa loob lamang ng 3 minuto. Tapos na ba lahat? Isang thumbs up kung tapos na. Meron pang hindi nakakatapos? Okay na. Ngayon naman ay iwasto natin ang inyong sagot. Number 1, D. Number 2, A. Number 3, B. Number 4, C. And number 5, E. So mamaya, kunan ng picture ang inyong sagot at isend ito sa akin sa messenger. Nakakuha ba? Nakakasunod? Okay, sino ang nakakuha ng 5 puntos? Okay, very good. So ang galing-galing naman. Dahil lahat kayo ay nakakuha ng 5 puntos, dadako tayo ngayon sa panibagong aralin. So, sino? Buksan ang module sa pahina 5 at basahin natin ang tuklasin. Sino ang nagnanais na magbasa ng linya ng Dalagang Pilipina? Oh yes, Princess.
At sino naman ang nagnanais na basahin ang linya ng makisig na binata? Shelo? Okay, handa na ba kayo? Okay. Ready? Princess, go. Kumusta ka na, kaibigan? Ako si Bella. Ako naman si Vido. Kami ang iyong kabidang Imusenyo. Alam mo ba na ang bayan ng Imus ay isa sa makasaysayang bayan? Tama! Tingnan mo ang mga larawan na nasa ibaba. Matutukoy mo ba kung saan ang mga ito? Okay, meron ba sa inyo nakakaalam kung saan ang matatagpuan ang nasa larawan? Yes, Faith. Matatagpuan ito sa Imus City, Cavite, sa Very good. Alapan, Sa Alapan? Sa Alapan, 2B. Very good. Saan kaya ang lugar na ito? Anong pangalan sa isang makasaysayang lugar na ito? Yes, Loris. Ito ay tinatawag na Heritage Park na makikita sa Alapan 2B, Imus City, Cavite. Okay, magaling. Ipagpatuloy mo nga, Bido. Tama ba ang kanilang sagot? Magaling! Ito ang Imus Heritage Park, dambana ng pambansang watawat na matatagpuan sa Miguel Santo, Barangay Alapan 2B, Imus City, Cavite. Alam mo ba, kaibigan, kung bakit may ganitong makasaysayang lugar sa ating lungsod? Pansinin ang nakasulat na pananda na makikita sa dambana ng Inang Bayan. Okay, hayaan ninyong basahin ko ang nakasulat sa pananda sa Inang Bayan. Sundan ninyo ang aking binabasa. Labanan sa Alapan. Sa pook na ito ng Alapan, Imus, Cavite, noong 28 ng Mayo, 1898, na ipagtagumpay ang kauna-unahang labanan sa mga hangganan ng Kawit. Nang muling magbangon lakas laban sa Espanya ang himagsikang itinatag ni General Emilio Aguinaldo. Ang labanang ito ang naging palatandaan ng ating matagumpay na pagpupunyaging maibagsak ang paghahari ng mga Kastila at ng pagsilang ng unang Republika ng Pilipinas. Sa pook ding ito, unang iwinagayway ang bandilang Pilipino. Pagpatuloy mo, Shelo? Dalawang malaking kaganapan ang nangyari sa ating kasaysayan bago natin tuluyang makamit ang ating kasarinlan. Una, ang tagumpay sa labanan sa Alapan at ang pagwagayway sa kauna-unahang pagkakataon ng bandila ng Pilipinas noong Mayo 28, 1878. Ano ang kaugnayan nito sa pagdedeklara ng kasarinlan ng Pilipinas? Sara. Ang tagumpay sa labanan sa Alapan at pagwawagayway ng ating bandila ay humantong sa pagdedeklara ng kasarinlan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Ito rin ang naging pangunahing paraan ng pagtatatag ng unang pambansang kongreso sa Malolos sa pagbalangkas ng saligang batas na siyang sandigan ng isang maayos na pamahalaan sa unang Republika ng Pilipinas. Magaling! Ngayon, maliwanag na sa inyo ang kahalagahan ng lungsod ng Imus sa ating kasaysayan. Kaya naman, ano ang ipinagdiriwang natin tuwing sasapit ang ika-28 ng Mayo? Yes, Faith! Wagayway Festival. Okay, very good. Bukod sa Wagayway Festival, ito pinagdiriwang sa Imus, ito ay araw ng pambansang watawat. Tingnan ninyo ang nasa larawan. O, bagong-bago ito. Ito ay, sino nakikita ninyo sa larawan? Mayor Marcito. Okay, kahit nakamask si Mayor, kitang-kita. At ang ating mga frontliners. So sa kabila ng pandemic ay ipinagdiwang pa rin ang araw ng watawat kahit sa simpleng selebrasyon. Dahil ito ay nangyari sa ating bayan. So dumako naman tayo
sa pahina 6. Basahin natin ang suriin. Maaari bang basahin ang teksto na nasa kahon? Ating alamin ang mga pangyayari noong deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas. Sino ang nais magbasa? Oh, yes. Princess. Sa isang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas. Sa isang makulay na seremonya, pinasinayaan ang kasarinlan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898 sa tahanan ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Dito ay binasa ni Ambrosio Rianzares Bautista ang kanyang akdang deklarasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Maraming panauhin ang dumalo sa pagdiriwang, kabilang na ang Amerikanong si Colonel L.M. Johnson. Ipagpatuloy mo, Shelo. Muling iwinigayway ang pambansang watawat na tinahi ni na Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo, at Delfina Herbosa. Pinatugtog rin ang Marcha Filipina Magdalo na nilikha ni Julian Felipe na pinalitan ng bagong pamagat na Marcha Nacional Filipina taong 1899. Nilapatan ito ng titik ni Jose Palma na hango sa kanyang sinulat na tula na Pilipinas. Patuloy yung pagbabasa, Faith. Tuwing sasapit ang ika-12 ng Hunyo ay ating ipinagdiriwang ang araw ng kalayaan. Ating alalahanin ang kagitingan ng mga bayaning nagbuwis ng kanilang mga buhay upang maranasan natin ang kalayaan na ating tinatamasa sa kasalukuyan. Pansamantala nilang iniwan ang kanilang ordinaryong buhay at hindi nila batid ang panganib na kakaharapin dahil alam nila sila ay kailangan ng ating bayan. Tama. So bilang isang bidang Imusenyo, ating ipagmalaki ang ating lungsod dahil ang ating bayang sinilangan at kinalakihan ay naging pugad ng lahi, sakdal at kagitingan. Tulad ng nasa linya ng himno ng Imus na nasa ibaba. Maaari ba natin itong awitin? Handa na ba kayo? Okay. So, ang Imus, handa, awit. Ang Imus, putyang mahal, may mini, pagkat pugad ng lahi, ang nagkagitingan, pinangyari, may kadakilan. Asat kanya at kapuri-puri sa aking bahay. Anong ligay Ang ito'y siya. Imus aking bahay. Puri-puri, Imus aking bayan. Nagustuhan niyo ba ang awitin? Okay, so kompositor na yan, Isaac Colonel Leonardo Sabales. Siyempre, ang umawit, ang tubong Imusenyo na sikat na singer at actor na si Ginoong Christian Bautista. Ano ang naramdaman ninyo habang inaawit ito? Hello? Proud po ako habang inaawit ito dahil ito po ang aking bayang sinilangan at kinalakihan na may pugad ng lahi, sakdal at kagitingan tulad ng himno ng Imus.
Okay, very good. So tunay ngang kapuri-puri ang ating bayan. So sabihin natin ng sabay-sabay, mabuhay ang Imus. Okay, sabay-sabay lahat tayo. Ready? Go! Mabuhay ang Mabuhay Imus. ang Imus. Mabuhay ang Mabuhay ang Pilipinas. Pinas. Buhay ang Mabuhay kang bidang Imusenyo. Imusenyo. Ulit. Mabuhay ang Imus. Ready, go. Buong sigla. Ready, go. Mabuhay ang Mabuhay ay ang Imus. Mabuhay Mabuhay ay ang Pilipinas. Mabuhay ka, Mabuhay kang bidang Imusenyo. Imusenyo. Okay, magaling. So dahil dyan, buksan ang module sa pahina 7. Sagutan natin ang pagyamanin sa loob lamang ng 2 minuto. So bilang isang mag-aaral, paano mo may papakita ang pagpapahalaga sa kasarinlan ng Pilipinas? Pumili ng iyong sagot sa kahon at isulat ang titik sa loob ng puso. Okay. Okay, tapos na ba lahat? Iwasto naman natin ang inyong sagot. So, pakibasa nga ang nasa letter A. Shelo? Awitin na may damdamin ang lupang hinirang. O letter C. Faith. Huminto sa paglalakad at sumabay sa awit ng lupang hinirang kapag itinataas ang bandila. And ang iyong sagot pa? Loris? Tupiin ng maayos ang bandila kung hindi ito gagamitin. Lahat ba ay tama sa inyong sagot? Isang thumbs up? Okay, very good. So buksan ng muli ang inyong module sa pahina 8. Basahin natin ang isa-isip. Pakibasa nga ito. Princess? Tandaan natin na napakahalaga ng araw ng Hunyo 12, 1878 sa ating kasaysayan. Ito ang araw na ipinahayag ang kasarinlan ng Pilipinas sa balkonahe ng tahanan ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite. Sa tuwing sasapit ang araw ng kalayaan, ating alalahanin ang kadakilaang ipinamalas ng ating mga
magigiting na bayani, lalo na ang mga di naitala at di nakilala na nagbuwis ng kanilang buhay para sa kalayaan ng ating bansa na ating tinatamasa ngayong kasalukuyan. Tama. Kaya muli, tuwing sasapit ang ika-12 ng Hunyo, ano ang ating ipinagdiriwang? Yes, Faith. Wagayway Festival. Oh, 12 ng Hunyo? Shelo? Araw ng Kagitingan. Araw ng Kagitingan? Okay, Princess. Araw ng Kalayaan. Araw ng Kalayaan o Araw ng Kasarinlan ng ating bansa. Okay. Alam na, Faith? Shelo? Nakakuha? So, ngayon naman ay sagutan ang isagawa sa loob ng 3 minuto. Nakakasunod? Handa na ba kayo? So, punan ang mga kahon upang matukoy ang hinihingi ng bawat bilang. Tapos na agad, ang bilis naman. Lahat ba ay tapos na? Meron pa bang hindi nakakatapos? Okay na. So, maaari ba nating itama ang inyong sagot? Mga sagot. Number 1. Sino ang tama? Sa Kawit, Cavite. Pangalawa, Julian Felipe. Pangatlo, Jose Palma. Pang-apat, Bandila. At ang panglima, Emilio Aguinaldo. Sino ang nakakuha ng perfect score? Wow, ang gagaling! Dahil dyan, binabati ko kayo na pagtagumpayan mong natapos ang isang aralin. So inaasahan ko na gagalingan nyo pa o pagbubutihin sa susunod nating aralin. Handa na ba kayo sa panibagong aralin? Okay, very good. So, pangalawang aralin, ang pagkakatatag ng unang Republika ng Pilipinas. So matapos ang deklarasyon ng kalayaan, maraming pangyayari ang mga sumunod na naganap. Sa pagkakataong ito, ating bigyang pansin ang isa sa makasaysayang pangyayari, ang pagkakatatag ng unang Republika ng Pilipinas. So matapos ang deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas, ay sumunod naman na pangyayari, kaya ang pagkakatatag ng unang Republika ng Pilipinas. Buksan ang module ninyo sa pahina 9. Basahin natin ang tuklasin. Handa na ba ang lahat? Okay.
So, paano nga ba na itatag ang unang Republika ng Pilipinas? So, basahin natin ang nakasulat na teksto sa inyong module. Sino ang nais magbasa? Yes, Princess. Pagkakatatag ng unang Republika ng Pilipinas. Ang unang republika ay maiuugat mula pa sa himagsikang sinimulan ng katipunan noong 1876 sa pamumuno ni Andres Bonifacio. Nilayon nilang makamit ang kasarinlan ng Pilipinas. Pagkatapos, napalitan ang katipunan ng isang revolusyonaryong pamahalaan sa ilalim ni Emilio Aguinaldo. Ngunit, sa huling bahagi ng taong 1897, nagkaroon ng kasunduan sa Biak na Bato na nagpatapon sa grupo ni Aguinaldo sa Hong Kong. Ipagpatuloy mo nga, Loris. Matapos ang 6 na araw na deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas, itinatag ni Emilio Aguinaldo ang isang pamahalaang diktatorial. Kalaunan, ito ay pinalitan ng pamahalaang revolusyonaryo. Ipagpatuloy mo nga, Faith. Sinipon ang Kongresong Revolusyonaryo sa simbahan ng Baraswain. Dito pinagbitibay ng Kongreso ng Malolos ang kalayaang pinahayag sa Kawit Cavite. Nagbalangkas ang Kongreso ng isang saligang batas sa pamumuno ni Felipe Calderon. Ayon dito, mayroong 3 sangay ang pamahalaan: ehekutibo, pinamumunuan ng Pangulo at ng mga kalihim ng bawat kagawaran, lehislatura sa ilalim ng isang punong ministro at binuo ng mga kinatawan mula sa mga probinsya, at ang hudikatura, isang pangulo ng Korte Suprema ang namumuno rito kasama ang iba pang mga hukom. Ipagpatuloy mo, Shelo. Shelo, paki-unmute ang iyong mic. Noong Enero 23, 1899, pinasinayaan ang unang republika sa simbahan ng Baraswain sa Malolos, Bulacan, na kumpleto sa mga katangian ng Estado, 3 sangay ng pamahalaan, isang konstitusyon, at teritoryong napapasailalim ng gobyernong may hukbong sandataan. Sa pagtatatag nito, nagbunsod ang pagkakakilanlan ng Pilipinas bilang isang nasyon, at nagsilbi itong patunay na may kakayahan ang mga Pilipinong pamahalaan ang kanyang sarili. Sa parehong petsa ay nanumpa si General Emilio Aguinaldo bilang Pangulo. Binasa ang saligang batas ng Malolos sa mga nagsipagdalo, at nanumpa ang hukbong sandatahan kay General Aguinaldo. Subalit, sa kabila ng mga hakbang sa pagkakatatag ng unang republika, hindi rito nagwakas ang pagpupunyagi ng mga Pilipino para sa kalayaan. Gayunman, ang unang republika ng Pilipinas ay nagtapos noong Marso 23, 1901 nang madakip at sumuko si Aguinaldo sa ilalim ng sundalong Amerikano sa Palanan, Isabela. Bagamat maiksing panahon ang kinahinatnan nito, ito naman ay tumatak bilang unang republikang itinatag sa Asya. Maliwanag ba ang nakasulat sa teksto? Okay, thumbs up. Very good. So, matapos mong basahin ang teksto, ano sa palagay mo ang kahalagahan ng pagkakatatag ng unang republika sa ating kasaysayan?
Yes, Shelo. Naka-unmute. Paki-unmute. Kaya mahalaga ang pagtatatag ng unang republika dahil ito ay naging malaking parte ng ating kasaysayan. At upang Yes. magkaroon tayo ng kalayaan at upang makapagpatayo pa ng ibang republika. Ibang republika. Okay, maaari mo bang paghambingin ang uri ng pamamahala sa unang republika sa kasalukuyang panahong meron tayo? Yes, Faith? Simple ang dating pamahalaan noon kaysa sa kasalukuyang pamahalaan ngayon. Okay, very good. So, dahil dyan, sagutan natin ang pagyamanin sa pahina 10 sa loob lamang ng 3 minuto. Handa na? Okay, so ating sukatin ang inyong kaalaman sa ating ikalawang aralin. So, sagutin ang mga sumusunod na pagsasanay. Basahing mabuti ang mga pangungusap. Isulat sa patlang ang tama kung tama ang isinasaad nito. At mali kung hindi, wasto. Nakakasunod? So, bibigyan ko kayo ng 3 minuto. Handa na ba lahat? Tapos na? Isang thumbs up para sa mga nakatapos na. Wow, very good. Ang bilis sumagot. Meron pa bang hindi nakakatapos? Okay. So, lahat ay nakatapos na. Ngayon naman ay iwasto natin ang inyong sagot. Una, tama. Pangalawa, anong sagot? Mali. Pangatlo, mali. Pang-apat, tama. At pang-5, tama. Sino ang nakakuha ng 5 puntos? Okay, very good. Magagaling. So ngayon naman ay basahin ang isa-isip sa pahina 10. Tandaan natin. Shelo, pakibasa nga. Tandaan natin na pasinayaan ang unang republika sa simbahan ng Baraswain sa Malolos, Bulacan noong Enero 23, 1899. Sa parehong petsa ay nanumpa si General Emilio Aguinaldo bilang Pangulo. Ipagpatuloy mo nga, Princess. Hindi man ito nagtagal dahil sa nadakip at sumuko si General Aguinaldo sa masundaling Amerikano sa palanan Isabela. Ito ay tumatak bilang unang republikang itinatag sa Asia. Okay, magaling. Meron ba kayong katanungan? Naunawaan niyo ba ng lubos ang ating aralin? Okay, thumbs up. So, ibig sabihin, lahat ay naunawaan.
So ngayon naman ay sagutan natin ang isagawa sa pahina 11 sa loob lamang ng 5 minuto. So sa palagay ko, lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Hanapin at bilugan sa puzzle ang mga sumusunod na salita. So tandaan, bawal sulatan ang module. So maaaring gumamit ng lapis pero wag masyadong madiin ang inyong pagsulat. Okay? Nakakasunod ba lahat? Natapos na ba ang lahat? Okay, time is up. Tapos na ba? Nakatapos ba lahat? Mamaya, kunan ninyo ng picture ang inyong sagot at isend ito sa aking messenger. Nakakasunod ba? Okay. So, nag-enjoy ba kayo sa paghanap ng mga salita sa puzzle? Mukhang seryosong-seryoso nga kayo eh. Ngayon naman, so binabati ko kayo, matagumpay ninyong natapos ang 2 aralin. Ngayon naman ay susukatin natin ang inyong kaalaman sa 2 aralin. Sagutan ang tayahin sa pahina 11 sa loob lamang ng 5 minuto. Handa na ba? Okay na? Okay, ready? Timers, start now.
Madali ba ang ating mga katanungan? Kayang-kayang sagutan? Aba, thumbs up. O seryoso naman dyan. Kayang-kayang sagutan? Princess, tapos ka na? Ang bilis naman. Kayang-kayang sagutan. Tapos na rin si Shelo. O seryosong-seryoso pa si Faith. Loris, tapos ka na rin? Kayang-kayang sagutan sa loob lamang ng 3 minuto. Meron pa ba nagsasagot? Wala na. Isang thumbs up nga kung lahat ba ay nakasagot. Okay. So ngayon naman ay ating iwasto ang inyong sagot. Inaasahan ko na lahat kayo ay makakuha ng tamang sagot. So tandaan, na-picturean mamaya ang inyong gawa at i-send sa aking messenger. Number 1, ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Anong sagot? Letter? Ganun na lang. Pwede naman mag-unmute kung gustong sumagot. Letter? C. Tama. Number 2, sa Blanca Cavite ginanap ang pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas. Anong sagot? Letter B. Ganun naman. Number 3, siya ang mayakda ng deklarasyon ng kasarinlan ng Pilipinas. Letter? A. A. Number 4, siya ang lumikha ng pambansang awit. Letter? C. Julian Felipe. Number 5, bilang isang Pilipino, paano mo may papakita ang pagpapahalaga sa kalayaan ng Pilipinas? Letter? D. Tama. Gagawin ng lahat ng mga ito. Ano-ano ba yon? Huminto sa paglakad at sumabay sa pag-awit ng lupang hinirang bilang paggalang sa watawat. Letter B. Ilagay sa kaliwang dibdib ang kanang kamay at tumayo ng tuwid habang inaawit ang lupang hinirang. At letter C, awitin ng may damdamin ang lupang hinirang. Siyempre, ang tamang sagot ay letter D. Gagawin ang lahat ng mga ito. Dumako naman tayo sa letter B. So sa bahaging ito, ayusin ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa pagkakatatag ng unang republika. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5, sapat lang. Basahin mo kung ano ang unang pangyayari. Ayon sa iyong sagot. Shelo? Ipinahayag ang kasarinlan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite. Okay, tama. Pangalawa. Yes, Princess. Itinatag ni General Emilio Aguinaldo ang pamahalaang diktatorial. Ano ang sumunod na pangyayari? Loris? Nagbalangkas ang Kongreso ng isang saligang batas sa pamumuno ni Felipe Calderon. Pang-apat? Faith? Noong Enero 23, 1899, pinasinayaan ang unang Republika ng Pilipinas sa simbahan ng Baraswain sa Malolos, Bulacan. Okay, syempre, ang pang-5, basahin ng sabay-sabay. Nadakip at sumuko si General Aguinaldo sa sa mga sundalong Amerikano. Okay, sa ngayon, sino ang nakakuha ng 10? Taas ang kamay. Isang mali.
May isang mali. Langit tama. Isa, dalawa, ulit. Sino nakakuha ng 10? Dalawa. Sino nakakuha ng 9? Taas ang kamay. Okay, dalawa rin. So, very good. Ang gagaling ninyo. So, binabati ka namin, kabidang Imusenyo. So, iyong napagtagumpayan ang mga pagsubok na nakasaad sa module na ito. So, hanggang sa muli nating pagkikita, aasahan kong muli ang inyong masiglang pagtugon. So, laging tatandaan. Sabay-sabay natin bigkasin. Okay, ready na? Laging tatandaan. Sa Imus, Importante ka. Ikaw Ikaw ang bida. ano action natin? Ulitin natin ang masigla. Laging tatandaan. Sa Sa imus, imus, importante importante ka. ka. Ikaw ang Ikaw bida. ang bida. Okay, bilang karagdagang gawain, sagutan ang nasa pahina 12. Sumulat ng refleksyon kung paano mo mapapahalagahan ang ating kasarinlan at ang pagkakaroon natin ng sariling pamahalaan. Muli, picture ng sagot at isend ito kay ma'am. May katanungan? Nag-enjoy ba kayo sa ating online class? Okay, thumbs up and thumbs up. So maraming salamat sa inyong pakikisa. Hanggang sa muli. Okay, paalam! Paalam po, Ginang. Ay, hindi pala naka-mute. Okay, paalam na sa inyong lahat. Paalam po. Paalam po, Ginang. Paalam na po, Oo, Ginang Kananak. Maraming salamat po. Okay, hanggang sa muli. Okay? May yung boses.